Ang huni ng busina sa labas ay pumunit sa tahimik na umaga, kasabay ng pamilyar na pagkabog ng aking puso. Ito na ang hudyat. Mabilis kong inayos ang uniforme ni Leo, pinilit ng ngumiti kahit ang loob ko ay balisana. Labinsyam ako nang magsimula ang lahat ng ito at ngayon, sa edad na 26, tila mas lalong humihigpit ang hawak ng kapalaran sa aking leeg. Mami, bilis! Sigaw ni Leo, ang 7 taong gulang kong anak, na masiglang tumalon-talon sa harapan ko. Ang kanyang mga mata, malalim at kape tulad ng sa ama niya, ay kumikislap sa tuwa. Siya ang aking buong mundo, ang dahilan ng bawat hinga at bawat pagtitiis ko. Para sa kanya, lahat ay kaya kong gawin. Lahat ay handa kong harapin, maliban sa isang bagay. Ang makaharap muli ang ama niya. Mabilis kaming bumaba ng bahay, halos patakbo. Ang amoy ng sariwang nilabhan at mainit na pandesal mula sa kapitbahay ay bumati sa amin. Isang pangkaraniwang umaga, ngunit mayroon akong masamang pakiramdam. Parang may pumipisil sa dibdib ko. Pinilit ko itong balewalain. Dito ka lang sa tabi ko, anak. Bulong ko kay Leo habang tumatawid kami sa maingay na kalsada. Mahigpit ang hawak ko sa kanyang kamay, ang kaisipang mawala siya ay mas masakit pa sa anumang hirap na dinanas ko. Isang biglaang siklab ng takot ang bumalot sa akin. Nabitawan ko ang kanyang kamay. Nagulat ako sa isang malakas na busina. Leo! Sigaw ko, kasabay ng paghampas ng puting liwanag. Parang huminto ang mundo. Nakita ko ang pagbagsak ni Leo, ang kanyang maliit na katawan parang manika na inihagis. Agad akong napatakbo, ang aking mga tuhod ay nanginig. Walang iniisip kundi siya. Anak! Leo, okay ka lang ba? Naluluha kong niyakap ang aking anak na nakahiga sa gitna ng kalsada habang papalayo na ang motorsiklo na bumangga sa kanya. Mami, masakit po, sagot niya, umiiyak habang sapo ang kanyang kanang braso. Namumutla ang kanyang labi at ang mga luha sa kanyang pisngi ay parang kutsilyong humihiwa sa aking puso. Walang pag-aalinlangan, agad kong binuhat si Leo at tinakbo siya papunta sa pinakamalapit na ospital. Ang bigat ng kanyang katawan ay hindi ko naramdaman. Ang naramdaman ko lang ay ang takot, ang matinding takot na baka mawala siya sa akin. Ang bawat hakbang ay isang panalangin, isang pangako na gagawin ko ang lahat para sa kanya. Kahit ano, para sa iyo, anak. Sa emergency room, ang bawat segundo ay tila oras. Ang mga puting dingding, ang amoy ng gamot, ang mga abogadong mukha ng mga nurse at doktor, lahat ay nagpapahirap sa akin. Mama, may fracture po sa right forearm ng bata. Kailangan operahan ka agad, sabi ng doktor. Napasandal ako sa dingding ng hina. Saan ako kukuha ng pera? Ang trabaho ko bilang server sa isang restaurant ay halos hindi sapat para sa pang-araw-araw na gastos. Ngayon, operasyon? Dok, wala po akong sapat na pondo. Bulong ko, ang aking tinig ay halos hindi marinig. Pakiusap po, kailangan ni Leo ng tulong. Gagawin ko po ang lahat. Napakabigat ng kalooban ko. Hindi ko maatim na makita ang aking anak na nagdurusa. Habang naghihintay, nagdasal ako. Naisip ko ang lahat ng hirap na dinanas ko, ang panggagalaiti ng aking tiya nang malaman niyang buntis ako, ang paglayo ng mga kamag-anak, ang pagtatrabaho ng halos 24 na oras para lang may maipakain kay Leo. Pumikit ako at sa pagpikit ng aking mga mata,
Bumalik ang gabing iyon 7 taon na ang nakakaraan. Ang malakas na ulan, ang pagkalasing, ang muka ng isang estranghero na nag-iwan ng marka hindi lang sa aking katawan, kundi sa aking kaluluwa. Siya, ang ama ni Leo. Nagulat ako nang may dumaan sa harap ng emergency room, isang lalaki na pamilyar ang tindig at ang tikas, matangkad, matipuno, naka-business suit. Ang kanyang muka ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala. Nakikipag-usap siya sa isang nurse, mukhang may mahalagang tinutulungan. Si Gabriel Alcantara. Napatayo ako. Ang aking puso ay bumulusok sa takot. Hindi, hindi pwede. Bakit siya narito? Pinilit kong lumabas sa paningin niya, nagtago sa likod ng isang haligi. Hindi niya ako napansin. Ang buong atensyon niya ay nasa pag-uusap niya. Ang kanyang pangalan, ang kanyang muka, ang lahat ng tungkol sa kanya ay bumalik na parang isang malamig na hampas. Ang lalaking matagal ko nang pilit na binubura sa alaala, ngayon ay nasa harap ko. Hindi niya ako naaalala, sigurado ako. Para sa kanya, isa lang akong bahagi ng isang gabi na gusto niyang kalimutan. Pero para sa akin, siya ang simula ng aking pinakamalaking pagsubok at pinakamalaking pagmamahal, si Leo. Nagpakatatag ako. Hindi pwedeng malaman niya. Hindi pwedeng makita niya ako. Lalong hindi pwedeng makita niya si Leo. Ang lahat ng hirap ko, ang lahat ng sakripisyo ko ay mawawala ng saysay kung sakaling malaman niya ang totoo. Maya-maya narinig ko ang tawag ng nurse para sa akin. Bumalik ako sa pagtingin kay Leo at laking pasasalamat ko na hindi na pala roon si Gab. Matapos ang konsultasyon at pagkuha ng x-ray, sinabihan ako na kailangan nga ng operasyon. Malalim ang aking pagbubuntong hininga. Paano na? Habang papalabas ako ng ospital, buhat-buhat si Leo na may benda na sa braso at nalalambot ang tuhod ko sa pag-iisip kung paano ko haharapin ang gastusin. Nag-vibrate ang aking lumang cellphone. Isang tawag mula sa isang unfamiliar number. Nag-aalangan akong sinagot. Hello, ito po ba si Miss Lena Garcia? Tanong ng isang formal na tinig. Opo, ako nga po, sagot ko. Magandang umaga, Miss Garcia. Naghahanap po kami ng temporary executive assistant para sa Alcantara Group. Nakita po namin ang resume ninyo sa job portal. Interesado po ba kayong mag-apply? Napatigil ako sa paglalakad. Ang Alcantara Group, ang kumpanya ng Gabriel Alcantara. Po? Sa Alcantara Group po? Opo. Ang compensation po ay napakataas para sa temporary position. Maaari po kayong mag-interview ngayong hapon. Interesado po ba kayo? Napatingin ako kay Leo na mahimbing na nakasandal sa balikat ko, ang kanyang maliliit na pilikmata ay nanginginig. Sa isang banda, ito ang sagot sa panalangin ko. Isang mataas na sweldo na sapat para sa operasyon ni Leo at sa lahat ng pangangailangan namin. Sa kabilang banda, ito ang pinakamalaking panganib sa lihim ko. Ang Alcantara Group, ang mismong kumpanya ng lalaking ama ng aking anak. Kumirot ang puso ko. Hindi, ito ay imposible. Pero paano si Leo? Ang pag-iisip sa matinding kailangan para kay Leo ang nagpatibay sa aking desisyon. Nanginginig ang mga kamay ko nang sagutin ko ang tawag. Opo, opo, interesado po ako. Isang kabanata ng aking buhay ang nagsasara at isa pang kabanata, mas mapanganib, mas puno ng lihim, ang magsisimula. Hindi ko alam kung anong laro ng tadhana ito, pero alam kong kailangan kong lumaban para kay Leo.
Ang salitang Alcantara Group ay umaling-awngaw sa aking isip. Sinisira ang payapa kong pagtulog. Kinabukasan habang naghahanda para sa interview, ang puso ko ay parang martilyo na walang tigil sa pagtibok. Hindi ito ang excitement ng isang job interview. Ito ang matinding takot ng isang lihim na malapit ng mabunyag. Mami, saan ka pupunta? Tanong ni Leo, ang kanyang braso ay may benda pa rin. Magtatrabaho si Mami, anak, para magaling ka na. Sagot ko, pinilit na ngumiti habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ayoko siyang mag-alala. Ayokong makita niya ang takot sa mga mata ko. Nag-commute ako papunta sa Alcantara Group. Ang bawat street sign ay tila nagpapahiwatig ng papalapit na panganib. Mula sa aking simpleng barong-barong, ang Alcantara Group Building ay tila isang bundok na gawa sa salamin at bakal, isang simbolo ng kapangyarihan at kayamanan. Ang mga tao sa loob ay pawang nakasuot ng mamahaling damit, naglalakad ng may pagtitiwala at awtoridad. Ako, sa aking pinakalumang ngunit pinakamalinis na dress, ay pakiramdam ko ay isang hamak na insekto sa isang kaharian ng mga higante. Sa labi pa lang, sumalubong na sa akin ang aircon na kay lamig at ang amoy ng kape na may halong yaman. Ang bawat sulyap mula sa mga empleyado ay parang isang pagtatanong, nararapat ba ako rito? Ang sagot ng aking isip ay hindi. Pero ang puso ko para kay Leo ay sumisigaw ng oo. Pumasok ako sa conference room para sa interview. Tatlong matatandang ehekutibo ang kaharap ko. Seryoso ang kanilang mga mukha. Kinakabahan ako pero pinilit kong magpakatatag. Sumagot ako sa bawat tanong ng may kumpiyansa, ipinapakita ang aking pagiging masipag at mabilis matuto. Miss Garcia, sabi ng isa sa kanila, wala kang masyadong karanasan sa corporate environment. Pero ang iyong resume ay nagpapakita ng dedikasyon at kakayahang mag-adjust. Bakit mo gusto ang posisyong ito? Tinitigan ko sila. Ang sagot ko ay hindi tungkol sa karera. Ito ay tungkol sa buhay. Gusto ko pong patunayan ang aking sarili, sir. Sabi ko, ang boses ko ay matatag. Kailangan ko po ang trabahong ito. Kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, hindi niyo po pagsisisihan. Kahit hindi ko diretsyong sinabi ang dahilan, nakita ko ang pagtaas ng kilay ng isa sa kanila. Parang may naramdaman siya sa aking mga salita. Sa huli, sinabi nilang tatawagan nila ako. Bumalik ako sa bahay nang may kaunting pag-asa, pero mas malaki pa rin ang takot. Ngunit kinagabihan, tumunog ang aking cellphone. Miss Garcia, congratulations! Ikaw po ang napili. Magsisimula po kayo bukas. Napahawak ako sa bibig. Halo-halong emosyon, relief, takot, pagtataka. Talaga bang nangyayari ito? Ito ba ay sagot sa aking panalangin o isang panibagong pagsubok ng tadhana? Kinabukasan, mas maaga akong bumangon. Pinaghanda ko si Leo ng almusal at dinala siya sa bahay ni Aling Nena, ang aming mabait na kapitbahay at substitute lola ni Leo. Aling Nena, pakitingnan na lang po muna si Leo. May bago po akong trabaho. Sabi ko, inabot ang maliit na pera para sa kanyang abala. Naku, huwag kang mag-alala, Lena. Masaya si Leo dito. Basta alagaan mo ang sarili mo, sabi niya. Sabay halik sa noo ni Leo. Habang naglalakad ako papasok sa napakalaking pinto ng Alcantara Group, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. Ito na. Ito ang araw na kailangan kong magkunwari. Sa ikalawang palapag, may nakasalubong akong babae. May edad na ngunit napaka-elegante. Mahigpit ang kanyang mukha at ang kanyang tindig ay nagpapahiwatig
ng awtoridad. Ikaw ba si Miss Garcia, Lena Garcia? Tanong niya, walang ngiti. Opo, ma'am. Sagot ko, kinakabahan. Ako si Miss Beth, ang Senior Executive Assistant dito. Ikaw ang Temporary Secretary ng CEO, si Mr. Gabriel Alcantara. Ang pangalan niya, Gabriel. Ang aking buong sistema ay tila na shock. Miss Beth, ang alam ko ay matagal nang matalik na katiwala ng pamilya Alcantara. Sundin mo lang ang mga instruksyon ko, Miss Garcia, sabi niya, walang emosyon. At maging propesyonal. Ayaw ni Mr. Alcantara sa mga pabigat at walang silbi. Pinasok niya ako sa isang opisina na may salamin ang dingding na kitang-kita ang cityscape ng Manila. Ito ang opisina ng CEO. Mayroon pang isang table sa labas kung saan ako uupo. Ang aking desk, naka-ready na ang lahat, computer, telepono, mga kagamitan. Mabilis kong inilagay ang aking bag sa ilalim ng desk, sinigurado na hindi makikita ang picture frame ni Leo na nasa loob. Makalipas ang ilang minuto, nakarinig ako ng yapak. Matangkad, matipuno, parang kidlat na bumalik ang gabing iyon sa akin. Good morning, sir, sabi ni Miss Beth nang pumasok si Gabriel Alcantara sa opisina. Mabilis akong tumayo. Hindi ako nakatingin sa kanya ng direkta. Narinig ko lang ang kanyang boses. Iba na, mas mature, mas may awtoridad. Morning, Beth! Ikaw na ba si Miss Garcia? Tanong ni Gab at narinig ko ang paglapit ng kanyang yapak. Pinilit kong huminga ng malalim. Humanda ka, Lena. Opo, sir. Ako po si Lena Garcia, ang Temporary Executive Assistant ninyo. Sagot ko, yumuko ng bahagya. Hindi ako tumingin sa kanyang mga mata. Kinabahan ako, baka kung sakaling magtama ang aming paningin, mayroon siyang maalala. Okay, sagot niya malamig at professional. Miss Beth, pakibigay sa kanya ang overview ng mga tasks niya. Kailangan kong umalis para sa isang meeting. Narinig ko ang pagtalikod niya. Naglakad siya papunta sa kanyang opisina. Nakahinga ako ng maluwag. Hindi niya ako nakilala. Hindi niya ako naalala. Sa mga sumunod na oras, naging abala ako sa pag-aaral ng mga dokumento at sistema ng kumpanya. Bawat segundo ay ginamit ko para magtrabaho, para maging karapat-dapat sa posisyong ito. Para kay Leo. Nang tanghali, lumabas si Gab mula sa kanyang opisina. Naglalakad siya papunta sa elevator. Miss Garcia, tawag niya na hindi man lang lumilingon. Pakihanda ang report para sa board meeting mamaya. I-email mo kay Beth. May presentation ako ng 1:00. Opo, sir. Sagot ko. Nang makapasok siya sa elevator, agad akong bumalik sa aking trabaho. Nanginginig ang mga kamay ko. Kailangan kong maging perpekto. Kailangan kong manatili. Naramdaman ko ang bigat ng lihim. Ang bawat kilos, bawat salita ay kailangan kong pag-isipan. Ang trabahong ito ay aking biyaya, pero ito rin ang pinakamalaking pagsubok ko. Maya-maya, nagmamadali ako sa pag-aayos ng mga dokumento. Biglang may nakabangga ako. Natapon ang tasa ng kape na hawak ko. Diretso sa ibabaw ng mahahalagang proposal na inihanda ko para kay Gab. Oh, hindi. Sorry po, sir. Natataranta kong pinunasan ang kape pero kumalat na ito sa papel. Tumingala ako. Si Gab, nakaharap siya sa akin, ang kanyang mga mata ay matalim at ang noo niya ay kunot. Ngunit sa ilalim ng matalim na tingin, may nakita akong pagtataka. Nanginginig ang mga kamay ko habang nililinis ang mesa. Napayuko ako sa kahihiyan. Miss Garcia,
Sabi niya, ang kanyang boses ay mas malambot kaysa sa inaasahan ko. Okay lang, kaya pa bang ayusin yan? Oo po, sir. Sagot ko. Ipiprint ko po ulit. Pasensya na po talaga. Mag-ingat ka, sabi niya, at yumuko rin siya para tulungan akong pulutin ang mga papel. Sa pagyuko niya, kumislap ang aking kwintas. Isang manipis na silver chain na may maliit na pendant na hugis buwan. Ito ang kwintas na bigay ng aking ina bago siya pumanaw. Ito rin ang kwintas na suot ko noong gabing iyon. 7 taon na ang nakakaraan. Nakita ko ang pagtama ng kanyang mata sa aking kwintas. Nakita ko ang pagtigil ng kanyang kamay. Isang bahagyang pagtaas ng kilay. Isang matagal na sulyap. Pagkatapos, agad siyang napabawi. Mabilis siyang tumayo, parang walang nangyari. Mag-ingat ka, ulit niya, at umalis na siya patungo sa boardroom. Pinulot ko ang kwintas, naramdaman ko ang paglamig ng pilak sa aking balat. Isang mabilis na tingin, isang bahagyang pagtataka. Naalala ba niya, may bahagi ba sa kanyang utak na kumonekta sa gabing iyon sa akin? Ang kaisipang iyon ay nagpadagdag sa aking takot. Ngunit ang takot na ito ay nagbigay din ng kakaibang lakas. Kailangan kong maging mas maingat. Kailangan kong maging mas matatag para kay Leo, para sa aming lihim. Ang liwanag mula sa bintana ng aking opisina ay nagbigay ng panibagong kulay sa cityscape ng Manila. Isang linggo na ang lumipas simula nang dumating si Miss Lena Garcia sa Alcantara Group. Hindi ko inakalang ang isang temporary secretary ay magbibigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Magaling siya, mabilis matuto, tahimik, pero may kakaiba sa kanya. Ang kanyang mga mata. Madalas kong mahuli ang kanyang tingin na agad naman niyang iniiwas. May lungkot doon at tila may dala siyang mabigat na lihim. Hindi ko maintindihan. Bakit parang kilala ko siya? Bakit pamilyar ang kanyang boses? At ang kwintas niya, ang insidente sa kape, ay hindi ko makalimutan. Nang yumuko ako, nakita ko ang pilak na buwan sa kanyang leeg. Isang flash, isang alaala ng isang gabing maulan, ng isang babaeng may parehong kwintas na nakikipag-usap sa akin sa isang bar. Napakaliit na detalye pero bakit hindi ito mawala sa isip ko? Pinilit kong isantabi ito. Maraming iniisip, negosyo, mga investor, at si Sofia. Gab, my darling, narinig ko ang pamilyar na boses. Nag-angat ako ng tingin mula sa aking mga dokumento. Nakatayo sa harapan ng aking opisina si Attorney Sofia Vergara. Ang kanyang elegante at mamahaling suot ay nagpapahiwatig ng kanyang posisyon at kumpiyansa. Isa siyang matagumpay na abogado at sa mata ng aming pamilya, siya ang ideal na mapapangasawa ko. Ngumiti siya sa akin ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Masyado ka na namang abala. Hindi ka ba nalulungkot mag-isa sa napakalaking opisina mo? Hindi ako nag-iisa, Sofia. May trabaho ako. Sagot ko, pilit ng ngumiti. Lumapit siya sa aking desk, pinatong ang isang kamay sa aking balikat. Naramdaman ko ang paglamig ng aking balat. Hindi ko naramdam ang init ng kanyang pagmamahal. Kung meron man, mas para itong isang transaksyon. Ilang araw na ako hindi nakakadaan dito. So ikaw pala ang bagong sekretary ni Gab? Tanong ni Sofia, ang kanyang tingin ay matalim na bumaling kay Lena na abala sa labas ng aking opisina. Opo, ma'am, sagot ni Lena, mabilis na tumayo. Lena Garcia, isn't it? Sabi ni Sofia, binigkas ang pangalan ni Lena ng may diin. Well, Miss Garcia, siguraduhin mong magiging mabilis ka sa trabaho.
Hindi sanay si Gab na mag-aksaya ng oras sa mga mabagal. Napakunot ang aking noo ang tono ni Sofia. Napaka-patronizing. Sofia, huwag mong takutin si Mrs. Garcia, sabi ko. Ngumiti si Sofia, ngunit may bahid ng pagbabanta. Just making sure she knows her place, Gab. Alam mo naman, kailangan mong alagaan ang iyong reputasyon at ang kumpanya. Umalis si Sofia pagkatapos ng maikling pagbisita, ngunit ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng, ng kakaibang pakiramdam. Nilingon ko si Lena. Nakita ko ang bahagyang paghihinga niya ng maluwag nang mawala si Sofia. Pagkatapos ng ilang oras, tinawag ko si Lena sa aking opisina. Miss Garcia, kailangan kong gumawa ng presentation para sa upcoming investors meeting. Gusto kong ikaw ang mag-prepare ng initial draft. Kailangan ko ng fresh perspective. Opo, sir. Sagot niya, kinuha ang mga papel. Kailan po ang deadline? Kinabukasan, kakayanin mo ba? Tanong ko. Nag-aalangan siyang tumango. Opo, sir. Kailangan mong mag-overtime kung kinakailangan, sabi ko. Nakita ko ang paglunok niya. May nagdaan sa kanyang mga mata. Lungkot? Pag-aalala? Opo, sir. Gagawin ko po ang lahat. Sagot niya, pilit na ngumiti. Hindi ko na siya tinanong. Mukhang may problema siya pero hindi ko karapatang manghimasok. Hindi pa. Nagsimula akong magtrabaho sa ibang bagay, ngunit ang isip ko ay bumalik sa kanya. Bakit siya nag-aalala sa overtime? Wala ba siyang ibang pamilya? Isang asawa? Anak? Hindi siya nagsuot ng singsing. Kinagabihan, 8:00 na. Tahimik na ang opisina. Lumabas ako mula sa aking opisina. Si Lena, mag-isa pa rin, abala sa kanyang computer. Ang liwanag ng screen ay nagbigay ng anino sa kanyang mukha. Miss Garcia, sabi ko. Nagulat siya, halos mahulog sa upuan. Ay sir, pasensya na po, hindi ko po kayo napansin. Anong oras ka matatapos? Tanong ko. Malapit na po sir, sagot niya. Lumapit ako sa kanyang desk. Mukhang pagod ka. Gusto mo bang magkape? Nagulat siya. Oo, okay lang po, sir. May kape naman po sa pantry. Sabayan mo na ako, sabi ko. Ang mga salitang lumabas sa aking bibig ay hindi ko plinano. May kuryosidad ako sa kanya. Or, kung gusto mo, mag-dinner na lang tayo. May treat. Pag-usapan na rin natin ang presentation. Nakita ko ang pag-aalangan sa kanyang mga mata. Sir, masyado po akong hindi po siguro nararapat na. Wala namang masama, Miss Garcia. Business dinner. Sabi ko, pilit na ginagawang kaswal. Gusto ko lang malaman ang ideas mo. Nag-isip siya ng matagal, nakatingin sa labas ng bintana. May kakaibang sakit sa kanyang mga mata. Sige po, sir. Sa huli ay sagot niya, mababa ang kanyang boses. Maraming salamat po. Maya-maya, naglakad ako papunta sa pantry para kumuha ng kape. Narinig ko ang kanyang boses mula sa kanyang desk. Leo, kakain ka na ba? Huwag kang magpapagod sa paglalaro sa bahay ni Aling Nena. Si Mami ay magtatrabaho pa, hindi ka pwedeng magpuyat. Ang boses niya ay malambing, puno ng pagmamahal. Parang ibang tao, hindi ang profesional at tahimik na sekretary na nakikita ko sa opisina. Tinawag niya ang isang Leo. Leo? Isang bata? Pamangkin kaya niya. Ang pag-uusap niya sa telepono, ang pagmamahal sa kanyang boses. May kakaiba rito. Ano ang pinagtataguan niya? Napatigil ako sa pag-inom ng kape. Ang aking mata ay napako sa kanyang likod. Si Lena. Isang misteryo na hindi ko maintindihan, ngunit gusto kong lutasin.
Simula ng gabing yon kung saan ko narinig si Lena, nakausap si Leo, hindi na ako mapakali. Ang kanyang boses, puno ng pagmamahal na bihira kung marinig, ay bumagabag sa akin. Sino si Leo? Bakit tila lihim ang lahat ng tungkol sa buhay niya? Ang aking isip, na sanay sa lohika at kaayusan, ay hindi magawang ipaliwanag ang mga obserbasyon ko. Nagsimula akong magbigay ng mas maraming gawain kay Lena na mangangailangan ng personal na pakikipag-ugnayan sa akin. Gusto kong makita kung paano siya magre-react. Gusto kong malaman ang higit pa. Isang hapon, habang nagre-repaso kami ng mga papeles, napansin kong napahawak siya sa kanyang dibdib, bahagyang namumutla. "Okay ka lang, Miss Garcia?" tanong ko. "Opo, sir. Medyo nahilo lang po," sagot niya pilit na ngumiti. "Masyado ka yata nagpupuyat," sabi ko. "Kailangan mong magpahinga. Ayokong magkasakit ang empleyado ko." Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang mga salitang iyon ay lumabas sa aking bibig ng may tunay na pag-aalala. Ang nakita kong pagod sa kanyang mga mata ay tila tumagos sa aking dibdib. Kinabukasan may naglagay ng isang maliit na bouquet ng white daisies sa kanyang desk. Hindi ko nilagyan ng note, nilingon ko siya, at nakita ko ang pagtataka sa kanyang mukha nang makita niya ang mga bulaklak. Pagkatapos isang maliit na ngiti, isang tunay na ngiti na nagpainit sa aking pakiramdam. Nag-umpisa na nga akong magulo. Ang aking utak ay sinasabi na hindi dapat ako mag-interes sa isang empleyado. Ngunit ang aking puso na matagal nang natutulog ay tila nagigising. Isang araw tumawag si Sofia sa opisina. "Gab, may corporate event tayo sa hotel sa Biyernes. Kailangan mong nandoon." "Alam ko, Sofia. Nakasulat sa schedule ko," sagot ko. "Good. At sana dalhin mo ang iyong executive assistant." May diin niyang sabi sa huling dalawang salita. "Gusto kong makita ang kalidad ng mga empleyado mo." Alam kong may ibig sabihin si Sofia. Hindi ko maiwasang mainis sa kanyang pagiging kontrolado. Tinawag ko si Lena. "Miss Garcia, may corporate event tayo sa Biyernes. Kailangan kang sumama." Nakita ko ang pag-aalangan sa kanyang mga mata. "Sir, kailangan po ba talaga?" "Opo, trabaho ito, Miss Garcia," sabi ko. "Sige po, sir," sagot niya, ngunit alam kong nahihirapan siya. Gabi ng Biyernes. Nandoon na ako sa hotel. Elegante ang venue, puno ng mga mayayaman at makapangyarihang tao sa industriya. Nakasuot ako ng aking pinakamagandang suit. Hinintay ko si Lena. Dumating siya at napatitig ako. Isang simpleng evening gown, kulay cream, walang masyadong palamuti. Ngunit sa kanya, ito ay nagmukhang mamahalin. Ang kanyang buhok ay nakapusod at may kaunting make-up. Ang kanyang ganda ay hindi kapansin-pansin, pero may kakaibang hatak. Parang ang sining na kailangan mong titigan para makita ang tunay na halaga. "Maganda ka!" bulong ko, hindi sinasadya. Namula siya. "Salamat po, sir." "Gab, my love," nilingon ko. Si Sofia, nakasuot ng isang mamahaling designer dress, tila isang reyna. Lumapit siya, inakbayan ako at tinitigan si Lena ng may mapanuring tingin. "Oh, si Miss Garcia pala. Mukhang pinaghandaan mo ang gabing ito," sabi niya, may bahid ng pagtawa. "Sana ay matuto ka rin sa mga galaw ng mga tao dito." Narinig ko ang paghinga ni Lena. Mukhang nasaktan siya, pero pinilit niyang ngumiti. Habang nagaganap ang event, nakita ko ang pagtatago ni Lena. Hindi siya nakikihalubilo.
Lumayo siya sa akin, tila ayaw na mapansin. Gab, sabi ni Sofia, hindi ba dapat ay ipina-follow up mo ang kaso ng lupa sa Batangas? Ang daming trabaho, pero tila ang sekretary mo ay abala sa pagmamasid. Nainis ako. Sofia, hindi siya ganun. Pilit kong hinanap si Lena. Nakita ko siya sa labas sa balcony, kausap ang kanyang cellphone. Ang kanyang boses ay malambing muli. Leo, huwag kang mag-aalala. Hindi ka magugutom dyan kay Aling Nena. May baon kang favorite mong chicken adobo. Mommy is working hard for you, my love. Good night, my baby. Napaka-sweet ng boses niya. Hindi na pamangkin. My love, my baby. Nakaramdam ako ng isang kakaibang kirot sa aking dibdib. Ano ang lihim na ito? Sino si Leo? Naglakad ako palapit sa kanya. Sino ang kausap mo, Miss Garcia? Nagulat siya at agad niyang pinatay ang tawag. Sir, ka kausap ko po si Aling Nena, ang tiya ko po. Oh, akala ko may baby ang kausap mo. Tanong ko, may bahid ng pagsubok. Namutla siya. Si Leo po, sir. Ang pamangkin ko po. Napakalambing lang po talaga namin sa isa't isa kaya tinatawag ko siyang baby. Alam kong nagsisinungaling siya. Ang kanyang mata ay hindi makatingin ng direkta. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pero bakit? Bigla akong nakaramdam ng kuryosidad na may halong sakit. Bakit niya kailangan magsinungaling? Anong meron sa pamangkin niyang ito? Miss Garcia, sabi ko, ang aking boses ay malumanay. Alam kong mayroon kang dinadala. Hindi mo kailangan magsinungaling sa akin. Napakunot ang kanyang noo. Sir, wala po akong tinatago. May pakiramdam ako na hindi ka nagiging totoo sa akin, Lina, sabi ko. Ang kanyang mata ay nagpakita ng sakit. Maya-maya, nagpaalam na siya. Naramdaman ko ang bigat ng pag-alis niya. Hindi ako mapakali. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Ito ay higit pa sa kuryosidad. Mayroon akong koneksyon na nararamdaman. Isang bagay na pamilyar sa kanya. Ang kanyang boses, ang kanyang kwintas, ang kanyang mga mata. At ngayon, si Leo. Kailangan kong malaman ang totoo. Kailangan kong intindihin kung bakit siya nagtatago. Kinabukasan habang nagmamaneho ako pauwi, ang isip ko ay puno ng mga tanong. Sa isang saglit, naisip ko ang isang bagay na kailanman ay hindi ko pinansin. Ang lugar kung saan ko siya narinig na kausap si Leo. Ang direksyon kung saan siya laging umuuwi. Ang aking driver ay abala sa pagmamaneho. Manong, ihatid mo ako sa direksyon na iyon. Sabi ko, tinuro ang isang partikular na kalye. May importante akong kailangan puntahan. Ang puso ko ay bumubulusok sa kaba. Hindi ko alam kung ano ang aking matutuklasan, pero alam kong kailangan kong malaman. Ang bawat araw sa Alcantara Group ay parang isang kabanata sa isang aklat na puno ng tensyon. Sa tuwing nakikita ko si Sir Gab, kumakabog ang aking puso hindi lang sa kaba kundi sa kakaibang kilig. Ang kanyang mga tingin, ang mga tanong niya tungkol sa aking personal na buhay, lahat ay nagpapahirap sa akin. Nagsimula na akong makaramdam ng pag-aalala. Ang dami niyang tanong tungkol kay Leo, ang mga bulaklak na walang note, ang pag-aalala niya sa akin. Naramdaman ko ang kanyang paglapit at ang bawat hakbang niya ay tila isang palaso na tumatama sa aking lihim. Miss Garcia, kailangan ko ang iyong tulong sa isang charity event, sabi ni Sir Gab isang araw. Para ito sa mga bata.
Napakagat ako ng labi, mga bata. Hindi. Hindi ko kayang dalhin si Leo sa isang lugar kung saan naroon si Sir Gab. Pero paano kung makita niya ang pag-aalangan ko? Sige po, sir. Sagot ko pilit na pinatibay ang loob. Pagkatapos ng trabaho, dumaan ako kay Aling Nena. Aling Nena, may charity event po ako sa linggo. Kailangan ko po kayong pakiusapan na alagaan si Leo. Sabi ko, naku Lena, wala akong problema dyan. Masaya si Leo dito. Sagot niya. Pero ikaw, mukhang pagod na pagod ka. May problema ba? Wala po, Aling Nena. Stress lang po sa trabaho. Sagot ko. Nagpunta ako sa parke, kinabukasan, isang Sabado, kasama si Leo. Gusto kong makalimot kahit sandali sa mga problema. Nandoon kami, naglalakad sa ilalim ng mga puno. Masaya si Leo sa kanyang ice cream. Ang mga ngiti niya ang aking pahinga. Mami, gusto ko pa, sigaw ni Leo, itinuro ang isang stall ng cotton candy. Sige anak, sabi ko, hinawakan ang kanyang kamay. Habang naglalakad kami, nakita ko si Sir Gab. Nandoon siya, kausap ang isang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin. Mabilis akong yumuko, pilit na itinatago ang aking sarili sa likod ng stall. Hindi, hindi pwede. Bakit siya narito? Pero huli na. Mami, cotton candy! Sigaw ni Leo at tumakbo siya palapit sa stall. Hindi man lang napansin ang matandang babae. Dahil sa kanyang pagmamadali, nabangga niya ang matandang babae na may hawak na soft drinks. Ay! Sigaw ng matanda at natapon ang soft drinks. Naku, inay! Sabi ng isang pamilyar na boses. Nilingon ko, si Sir Gab, agad siyang lumapit sa matandang babae. Okay lang po kayo? Pasensya na po. Sigaw ko, mabilis na lumabas mula sa likod ng stall. Nakita ko ang pagtama ng mga mata ni Sir Gab sa akin. Ang kanyang tingin ay matalim, may halong gulat at pagtataka. Pagkatapos, napako ang kanyang tingin kay Leo. Pasensya na po talaga, Sir Gab. Hindi ko po napansin. Sabi ko, pilit na hinila si Leo palayo. Si Leo, sa kanyang inosente ay tumingin kay Sir Gab. Kuya, sorry po. Kuya, ulit ni Sir Gab, tumingin sa akin. Sir, siya po si Leo, ang pamangkin ko po. Sabi ko, nanginginig ang boses. Pamangkin mo? Tanong niya at ang kanyang tingin ay bumalik kay Leo. Hindi ko maintindihan ang tingin niya. Parang may kinikilala. Lumapit si Sofia Vergara, nakasuot ng pang-alis na damit kasama ang ilang mga kaibigan. Gab, my love, you're here. At sino tong? Napatigil siya nang makita si Lena at si Leo. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumaki. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Masama. Gab, sabi ni Sofia, lumapit at inakbayan si Gab. Sino ang mga ito? Ang iyong secretary at ang kanyang pamangkin? Ang salitang pamangkin ay may diin, puno ng pagdududa. Naramdaman ko ang paglamig ng buong katawan ko. Nakita niya. Alam na niya. Sorry po talaga, Ma'am Sofia. Sabi ko, hinila si Leo palayo. Kailangan na po naming umalis. Tumakbo ako palayo. Hila-hila si Leo. Ang puso ko ay bumubulusok. Nakita nila. Nakita ni Sofia. Alam kong hindi ito magandang balita. Kinabukasan, naramdaman ko ang matinding presyon sa opisina. Si Sofia, madalas na dumadaan, ang kanyang tingin ay laging nakasunod sa akin. Ang kanyang mga ngiti ay peke. Ang kanyang bawat kilos ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagdududa.
Isang hapon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Aling Nena. Lena, may lalaki rito, nagtatanong tungkol sa iyo at kay Leo, sabi niya. Sabi niya, taga-Alcantara Group daw siya. Sinabi ko na wala ka rito at nasa probinsya ka, pero sinabi niyang babalik siya. Napasandal ako sa upuan, nanginginig ang buong katawan ko. Ito na. Si Sofia, ang kanyang mata, ang kanyang hinala, ang kanyang pagdududa, lahat ay totoo. Pinapahanap na niya ako. Hindi ko pwedeng hayaan ito. Hindi pwedeng malaman niya ang totoo. Lalo na si Sir Gab. Umaga pa lang, bago ako pumasok sa opisina, tumawag si Sofia sa akin. Lena Garcia, ang kanyang boses ay malamig, matalim. Mayroon akong naririnig tungkol sa iyo. May anak ka, tama? At tila hindi mo ito sinasabi sa iyong boss. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Ito na nga. Ma'am, may mali po kayong impormasyon. Pilit kong tatag sa aking boses. Oh, talaga ba? Nakita ko ang iyong pamangkin sa parke, Lena, at ang kanyang edad, tila napaka-convenient, sabi niya, may bahid ng pagtawa. Mag-ingat ka, Lena, hindi mo gusto na magalit ang pamilya Alcantara, lalo na si Gab. Pinatay niya ang tawag. Nanginginig ang aking mga kamay. Ngayon alam na niya. At alam kong hindi siya titigil hanggat hindi niya ako napipinsala. Ang tinig ni Sofia sa telepono, ang kanyang mga salitang puno ng diin tungkol sa mga lihim at mga bata ay tila isang malamig na kamay na humawak sa aking dibdib. Ang pagdududa na pilit kong isinasantabi ay dahan-dahang lumalabas. Sino si Leo at bakit tila lihim na lihim ang pag-iral niya? Ang pagtatago ni Lena. Ang kanyang pagiging ilag sa tuwing nababanggit ang personal na buhay niya. Ang kanyang mga mata na nagpapahihiwatig ng isang matinding pasanin. Lahat ng ito ay nagtulak sa akin na mag-isip. Ang aking utak na sanay sa lohika at kaayusan ay hindi na makapagpahinga. May koneksyon na pilit na nag-uugnay sa mga pangyayari, isang koneksyon na pilit kong iwinawala sa alaala. Kailangan kong malaman ang totoo. Isang gabi, habang abala ako sa opisina, nakaramdam ako ng kakaibang antok. Pinikit ko ang aking mga mata at bumalik ang isang bahagi ng aking alaala. Hindi ito malinaw, parang usok. Isang gabing maulan, isang bar sa may ermita, ang ingay ng musika, ang amoy ng alak, ang pilit na pagpapanggap na masaya ako sa harap ng mga kaibigan. At isang babaeng nag-aalok sa akin ng tubig, ang kanyang boses, malambing, ang kanyang mga mata, malungkot ngunit matapang. At ang kanyang kwintas. Nakaramdam ako ng matinding sakit sa aking ulo. Hindi ko maintindihan. Bakit ko naaalala iyon? Matagal ko nang binura ang gabing iyon sa aking isip. Isang pagkakamaling dulot ng matinding pagkalasing at kalungkutan. Iyon ang gabi na nag-away kami ni Papa tungkol sa direksyon ng kumpanya. Iyon ang gabi na pakiramdam ko ay nag-iisa ako. Kinabukasan, naging abala ako, ngunit ang alaala ng gabing iyon ay hindi na umalis sa aking isip. Sa halip, mas lalo itong lumitaw sa aking pag-iisip. Ang kwintas. Ang kwintas ni Lena. Naglakad ako papunta sa aking lumang opisina sa Alcantara Tower. Ang gusaling punong-puno ng mga alaala ng aking kabataan at ng aking pamilya. Binuksan ko ang isang drawer na matagal ko nang hindi binubuksan. Isang lugar na aking pinagtataguan ng mga bagay na ayaw kong makita ng iba. Nandoon,
Isang maliit na kahon. Binuksan ko. Isang silver chain na may maliit na pendant na hugis bituin. Hindi buwan. Nagkamali ako. Pero ito ang kwintas na nakita ko sa babaeng iyon 7 taon na ang nakakaraan. Nasa akin ito dahil sa pagmamadali ng babae na umalis sa kwarto. Hindi ko alam kung bakit pero naitago ko ito. Ang kwintas ni Lena ay hugis buwan, hindi magkapareho. Ngunit ang gabi, ang alak, ang pakiramdam, lahat ay konektado sa kanya. Tinitigan ko ang kwintas na hugis bituin, ngunit ang isip ko ay bumalik sa kwintas ni Lena na hugis buwan. Parehong pilak, parehong simpleng disenyo, parehong may kakaibang hatak. Isang random na pagkakapareho lang ba ito o may mas malalim na kahulugan? Nang gabing iyon, nag-aya ako ng hapunan kay Sofia. Kailangan kong linawin ang ilang bagay. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit niya binanggit ang mga lihim at mga bata sa telepono. Gab, napakasarap ng pagkain, sabi ni Sofia habang kumakain kami sa isang mamahaling restaurant. Ngunit ang aking isip ay wala sa pagkain. Sofia, sabi ko, mayroon akong gusto itanong sa iyo. Naaalala mo ba ang gabing iyon, 7 taon na ang nakakaraan? Ang gabi na nag-away kami ni Papa at nagpunta ako sa isang bar sa Ermita? Nagulat si Sofia. Napahinto siya sa pagnguya. Ang kanyang mga mata ay bahagyang lumaki. Oh, that night, sabi niya, pilit na nangumiti. Of course, alam kong nasa bar ka pero hindi ako nakapunta kaagad. Nagkaroon ako ng emergency meeting. Pero, I heard you had quite a night. Narinig mo? Ano ang narinig mo? Tanong ko, ang aking tinig ay matalim. Wala naman, sabi niya at agad uminom ng tubig. Basta, I heard you were with someone. A waitress, I think? You were so drunk, Gab. I tried to find you but when I got there, umalis na yung babae. I saw her necklace though. Ang sabi mo noon, nahulog niya habang nagmamadali siya. You even picked it up. Pero hindi ko na maalala kung ano ang itsura. Ang kanyang mga salita ay tila bumanggit sa isang bahagi ng aking utak na matagal nang sarado. Isang waitress, nahulog ang kwintas. Biglang nag-flash sa akin ang alaala ng isang kwintas. Hindi ang hugis bituin na nasa drawer ko, kundi ang hugis buwan. Ang kwintas ni Lena. Nag-umpisa ng bumuo ang mga piraso. Hindi buo, ngunit nag-uumpisa. Ang waitress na iyon. Si Lena? Posible ba? Pero paano? Si Lena ay assistant ko. Bakit siya magtatago? Anong hitsura ng kwintas? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang kalmado. Nag-isip si Sophia. Hindi ko na masyadong maalala. Ang alam ko lang pilak, pero I'm sure it was nothing. Just a drunken mistake. Anyway, Gab, let's talk about our engagement party next month. Ngunit hindi ko na narinig ang huling bahagi ng kanyang sinabi. Ang aking isip ay lumilipad na. Kung si Lena ang babaeng iyon at kung ang kwintas ay konektado. Ang isang bahagi ng alaala ko na pilit kong binubura ay bumalik. Ang ngiti niya, ang kanyang mga mata at ang init ng kanyang katawan sa ilalim ng aking mga bisig. Hindi isang panaginip, ito ay totoo. At nararamdaman ko ang matinding sakit sa aking dibdib. Bakit niya itinago? Bakit ako niloloko ni Sofia? Alam kong may tinatago si Sofia. Ang kanyang biglaang interes sa pamangkin ni Lena.
Ang kanyang pagtingin sa akin na tila isang bagay na pag-aari niya. Kinabukasan, nagkaroon kami ng corporate activity sa isang children's foundation, isang charity event kung saan ang mga empleyado ay makikipag-ugnayan sa mga bata. Pinilit kong isama si Lena. Gusto kong makita kung paano siya makikipag-ugnayan sa mga bata. Gusto kong makita kung paano siya makikipag-ugnayan kay Leo. Dumating si Lena, tahimik at abala sa pag-aayos ng mga regalo para sa mga bata. Pinagmamasdan ko siya mula sa malayo. Ang kanyang mga kilos ay puno ng pagmamahal. Siya ang tipo ng tao na natural na magmahal ng mga bata. Nang biglang nakita ko si Leo, nandoon siya nakikipaglaro sa ibang mga bata. Hindi ko inaasahan na dadalo si Lena kasama si Leo. Nilingon ako ni Lena at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ngunit bago siya makakilos, tumakbo si Leo patungo sa akin. Kuya Gab, nandito ka! Sigaw ni Leo, niyakap ang aking binti. Napatingin ako kay Leo. Ang kanyang mga mata, ang kanyang mga pilikmata, ang kanyang ngiti, hindi ko maikakaila ang pakiramdam na ito. Leo, sabi ko, lumuhod. Bakit ka nandito? Sinamahan ko si Mami, sagot niya masaya. Kasi sabi niya, importante daw to. Si Mami, hindi si Tita. Nilingon ko si Lena. Nakatayo siya doon, namumutla. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Lena, sabi ko, ang aking tinig ay mababa. Ano ang ibig sabihin nito? Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Hindi siya makasagot. Bigla, lumapit si Sofia. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Oh my! Looks like we have a little family reunion here, Gab. Or should I say, a surprise? Ngunit ang mga mata ko ay nakapako kay Leo. Sa kanyang ngiti, sa kanyang mga mata, isang hindi maikakailang katotohanan ang bumungad sa akin. Ang malalim na kape na kulay ng kanyang mga mata. Ang kanyang buhok, ang kanyang tindig. Hindi lang ito pagkakahawig. Lena, sabi ko, ang aking tinig ay puno ng galit at sakit. Kailangan nating mag-usap. Nagmamadaling lumapit si Lena, pilit na hinila si Leo palayo sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkabigo. Sir, hindi po, hindi po ito ang iniisip niyo, pilit niyang sabi. Ngunit ang aking isip ay hindi na nakikinig. Ang aking puso ay bumubulusok sa matinding galit, sakit, at pagdududa. Ano ba ang hindi ko iniisip, Lena? Tanong ko. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay ng mga bata, na ang batang ito ay anak ko. Ang mga salita ni Sir Gab na ang batang ito ay anak ko ay parang kidlat na tumama sa akin. Ang mundo ko ay tila gumuho. Ang aking lihim, ang 7 taong pilit kong itinago ay nabunyag na. Nanginginig ang aking mga labi. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Gusto kong magpaliwanag, gusto kong umiyak, gusto kong magmakaawa. Ngunit walang salitang lumalabas sa aking bibig. Tanging ang sakit at takot lamang ang nararamdaman ko. Mami, bakit ka umiiyak? Tanong ni Leo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala. Niyakap niya ang aking binti. Napaluhod ako, niyakap si Leo. Ang aking pagtatago ay tapos na. Ang lahat ng aking pinangambahan ay nangyayari na. Gab, ano ang sinasabi mo? Narinig ko ang boses ni Sofia. Lumapit siya, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay naniningkit, tila nagtatago ng isang masamang kasiyahan. Sofia,
Huwag kang makialam, sabi ni Sir Gab. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa akin. No, Gab, kailangan kong malaman, sabi ni Sofia, lumapit sa akin. Miss Garcia, totoo ba ito? Ang anak mo? Kay Gab? Hindi ako makasagot. Napayuko ako. Tingnan mo, sabi ni Sofia. Sofia, tumingin kay Sir Gab. Hindi siya makasagot. Ito na ang sinasabi ko sa iyo. Dinadaya ka niya, niloloko ka niya. Iniisip niya na maaari siyang makapasok sa pamilya Alcantara sa pamamagitan ng isang bata. Tama na, Sofia, sigaw ni Sir Gab. Ngunit huli na. Ang kanyang mga salita ay tumagos na sa akin. Ang mga tingin ng mga tao sa paligid ay nakasentro sa amin. Ang mga bulungan, ang mga paghuhusga. Hindi ko na kaya. Niyakap ko nang mahigpit si Leo. Kailangan na nating umalis, anak. Tumayo ako at pilit na nilakad ang aking sarili palabas ng charity event. Narinig ko ang pagtawag ni Sir Gab sa aking pangalan. Narinig ko ang pagtawa ni Sofia. Ngunit hindi ko na sila nilingon. Kailangan kong protektahan si Leo. Pagdating namin sa bahay, agad akong nagligpit ng gamit. Kailangan naming umalis. Kailangan kong lumayo. Mami, saan po tayo pupunta? Tanong ni Leo, naguguluhan. Sa isang lugar na tahimik, anak. Sagot ko, pilit na pinipigilan ang aking mga luha. Kinabukasan ng umaga, habang nag-aayos ako, may kumatok sa aming pinto. Si Miss Beth. Miss Garcia, sabi niya, pinapatawag ka ni Mr. Alcantara sa opisina. Emergency daw. Alam kong hindi ito magandang balita. Ngunit kailangan kong harapin. Pagdating ko sa Alcantara Group, dinala ako ni Miss Beth sa conference room. Nandoon si Sir Gab, ang kanyang muka ay seryoso, malamig. Nasa tabi niya si Sofia na may nakakakilabot ng ngiti sa kanyang labi at nandoon din ang ina ni Gab, si Mrs. Amelia Alcantara, isang eleganteng babae na may matatalim na tingin. Lena Garcia, sabi ni Mrs. Alcantara, ang kanyang boses ay puno ng autoridad. Uupo ka. Umupo ako, nanginginig. Ano itong naririnig ko tungkol sa iyo at sa aking anak? Tanong niya. Tita, wag po kayong maniwala sa mga tsismis. Pilit kong sabi. Tsismis? Sabi ni Sofia, mayabang. Ito ba ay tsismis? Inilabas niya mula sa isang envelope ang isang piraso ng papel. Inihagis niya ito sa mesa sa harap ko. Napakalaking twist too. Ang papel ay isang resulta ng DNA test. Nakalagay doon ang pangalan ni Leo Garcia at Gabriel Alcantara. At ang resulta, 99.9% probability of paternity. Ang aking buong sistema ay tila na shock. DNA test? Paano? Kailan? Paano mo nakuha ito? Tanong ko. Ang aking boses ay halos hindi marinig. May mga kaibigan ako sa mga medical labs, Lena. Sabi ni Sofia, ngumiti. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ang isang maliit na buhok na nakuha ko mula sa damit ng anak mo ay nagkaroon ng ganoong kapangyarihan? Napakagat ako ng labi. Isang buhok. Noong araw na nabangga si Leo sa parke. Niloloko mo kami, Lena Garcia, sabi ni Mrs. Alcantara. Ang isang tulad mo, sinubukan mong gamitin ang anak mo para makapasok sa aming pamilya. Hindi po totoo yan. Sigaw ko, umiyak na. Hindi ko po ginamit si Leo. Hindi ko po alam kung paano nakuha ni Sofia ang DNA test na yan. Hindi ko po gustong malaman ni Sir Gab ang totoo. Natatakot po ako. Tumayo si Gab, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit.
Bakit? Bakit mo tinago, Lena? 7 taon. Bakit ngayon ka lang lumitaw? Nasaan ka noong mga panahong kailangan ko ng katotohanan? Ngayon, iniisip mo na lang ba na ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan ng aming pamilya dahil sa isang anak na ginamit mo para maging sandata? Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso. Ang aking mundo ay gumuho. Ang taong minsan kong minahal, ang ama ng aking anak, ay iniisip na ginagamit ko lang siya. Wala kang alam sa pinagdaanan ko. Sigaw ko, humahagulhol na. 7 taon kong pinaglaban ang buhay namin ni Leo. Mag-isa, walang pamilya, walang tulong. Natatakot akong hukuman niyo ako. Natatakot akong agawin niyo sa akin ang anak ko. Ngunit huli na, ang desisyon ay nasa kanila na. Lena Garcia, sabi ni Mrs. Alcantara, ang iyong serbisyo ay hindi na kailangan dito sa Alcantara Group. Hindi ka na pwede rito. At tungkol sa bata, bibigyan ka namin ng halaga para sa iyong pagtatago at pagpapalaki. Ngunit kailangan mo siyang iwan. Nagulantang ako. Hindi. Hindi ko ibibigay ang anak ko. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa iwan si Leo. Wala kang magagawa, Lena, sabi ni Sofia, may ngiti ng tagumpay. Ang pamilya Alcantara ay may karapatan sa kanilang dugo at ikaw ay isang hamak na waitress na sinubukang manloko. Ang aking paningin ay lumabo sa mga luha. Ang lahat ng aking pinangambahan ay naging totoo. Nawawalan na ako ng trabaho at mas masahol pa, posibleng mawala ko si Leo. Tumayo ako, tinitigan ko si Sir Gab. Ang sakit sa kanyang mga mata ay nagpapakita ng kanyang pagkadismaya. Ngunit sa ilalim nito, nakita ko ang kawalan ng pagtitiwala. Sana ay hindi mo na lang ako nakilala ulit, Gab. Bulong ko sa gitna ng aking mga luha. Sana ay hindi na lang kami nag-cross ng landas. Kayo na ang masaya. Ako na ang aalis. Walang pag-aalinlangan, lumabas ako sa conference room. Sa likod ko, narinig ko ang pagtawag ni Miss Beth, ang pamilyar na boses ng ina ni Gab, ngunit hindi ko na sila nilingon. Wala na akong pakialam. Ang tanging mahalaga ay si Leo. Kailangan kong protektahan siya. Kailangan kong ilayo siya sa lahat ng sakit na ito. Mami! Ang tinig ni Leo ay umalingaw-ngaw sa aking isip. POV, Lena Garcia. Ang sakit na naramdaman ko sa conference room ay mas matindi pa sa pisikal na sakit na dinanas ko. Ang mga salita ni Gab, ang pagtatwa ng pamilya Alcantara, at ang mapanuksong ngiti ni Sofia, lahat ay tila kutsilyong humiwa sa aking puso. Ang aking mundo ay gumuho, ang lahat ng pinaghirapan ko ay tila nawalan ng saysay sa isang iglap. Umuwi ako, ang aking mga paa ay tila ayaw gumalaw. Ang bawat hakbang ay puno ng bigat ng aking kinakaharap. Nakita ko si Leo, masayang naglalaro sa labas ng bahay ni Aling Nena. Ang kanyang inosenteng muka ay nagbigay sa akin ng lakas. Hindi ko siya hahayaang masaktan. Hindi ko siya hahayaang makuha nila. Anak, sabi ko, lumapit kay Leo at niyakap siya ng mahigpit. Naramdaman ko ang kanyang init, ang kanyang amoy. Siya ang aking lahat. Mami, bakit ka po umiiyak? Tanong niya, hinawakan ang aking pisngi. Wala yan anak, masaya lang si Mami na kasama ka. Pilit kong sabi habang ang mga luha ay patuloy na umaagos. Kung alam lang niya kung anong unos ang kinakaharap namin, kung gaano kasakit ang bawat paghinga ko,
Pumasok ako sa bahay at agad kong sinimulan ang pagligpit ng aming mga gamit. Kakaunti lang ang aming pag-aari, isang maliit na bag para sa aking damit at kay Leo. Ang lahat ng alaala namin, ang lahat ng aming pinaghirapan, kailangan kong iwan. Aling Nena, sabi ko, nang makita ko siya, kailangan po naming umalis. Nagulat siya. Umalis? Saan kayo pupunta? May problema ba, Lena? Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Opo, Aling Nena, may problema po, sabi ko. Ang aking tinig ay nanginginig. Kailangan po naming lumayo. Ngayon na po, hindi ko po kayang ipaliwanag. Pero pakiusap, kung may maghahanap po sa amin, huwag niyo po sabihin kung nasaan kami. Huwag niyo po akong ipagkanulo. Naku, Lena, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang inyong bahay. Basta mag-ingat kayo, sabi niya. Umiyak na rin. Niyakap niya ako ng mahigpit na tila alam niyang ito na ang huling beses. Naupo ako sa aking kama, kinuha ang isang lumang notepad at ballpen. Kailangan kong sumulat, hindi para ipaliwanag ang aking sarili, kundi para ipaliwanag ang katotohanan. Ang katotohanan na hindi nila pinakinggan. Sinimulan ko ang pagsusulat, bawat salita ay may kaakibat na sakit at pagod. Mahal kong Gab, napakasakit na isipin na sa ganitong paraan mo malalaman ang lahat. Hindi ko sinasadya, hindi ko gustong magsinungaling. 7 taon na ang nakakaraan, isang gabing maulan noong nakilala kita. Hindi ko naaalala ang lahat ng detalye at alam kong mas lalo na ikaw. Ngunit ang gabing iyon ay nagbago sa aking buhay magpakailanman. Naging dahilan ito ng aking pinakamalaking pagmamahal, si Leo. Umalis ako kinabukasan dahil sa takot. Takot na husgahan, takot na itakwil, takot na malaman mo ang totoo at baka hindi mo tanggapin. Walang pamilyang tumanggap sa akin. Mag-isa akong nangarap para kay Leo. Mag-isa kong pinaglaban ang bawat hirap. Ang bawat patak ng pawis ay para sa kanya. Ang bawat pagkain na nasa mesa namin ay bunga ng aking dugo at pagod. Hindi ko ginamit si Leo para makapasok sa buhay mo. Nang makita kita ulit sa ospital at sa Alcantara Group, ang tanging naisip ko ay magtrabaho para sa operasyon niya, para sa kinabukasan niya. Ang takot na malaman mo ang totoo ay mas matindi pa sa kagustuhan kong magkaroon siya ng ama. Ayokong makita mong kinahihiya mo siya gaya ng aking naranasan. Patawarin mo ako kung sinaktan kita. Patawarin mo ako kung sinira ko ang iyong pamilya. Pero sana ay maintindihan mo, ang tanging gusto ko ay protektahan ang anak ko, ang anak natin. At hindi ko kaya kung ang kapalit ay ang kanyang kaligtasan at kapayapaan. Ngayon, aalis na kami. Pupunta kami sa isang lugar kung saan walang makakakilala sa amin. Sa isang lugar kung saan si Leo ay magiging masaya at tahimik. Hindi ko kayang ipaubaya siya sa inyo. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. Hindi ko kayang makita siyang saktan ng mundo na kinabibilangan mo. Alagaan mo ang sarili mo, Gab. At sana, balang araw, maintindihan mo ako. Sana ay mapatawad mo ako sa paghahanap ng kapayapaan para sa aming dalawa, malayo sa inyo. Lena, naiyak ako habang nagsusulat. Ang bawat salita ay may kaakibat na sakit. Hindi ko alam kung kailan o kung mababasa ba niya ito. Ngunit ito ang aking huling pahayag, ang aking paalam. Inilagay ko ang kwintas na hugis buwan sa ibabaw ng liham. Ito ang kwintas na bigay ng aking ina, ang nag-iisang bagay na nag-uugnay sa akin sa nakaraan. Ito ang simbolo ng aking pagmamahal
pagmamahal kay Leo at ng aking lihim. Ngayon, ito ay simbolo ng aking paglaya. Pagkatapos, hinawakan ko ang kamay ni Leo. Leo, kailangan nating umalis. Ngayon na. 10:00 ng gabi. Tahimik ang kalye. Lumabas kami ng bahay. Nandoon si Aling Nena umiiyak. Niyakap ko siya ng mahigpit. Salamat po sa lahat, Aling Nena. Mag-iingat po kayo. Sumakay kami sa isang lumang bus. Ang bawat ingay ng busina ay tila nagpapahiwatig ng aming paglisan. Niyakap ko si Leo na nakatulog na sa aking kandungan. Ang kanyang maliit na katawan ay nagbigay sa akin ng init. Sana ay tama ang desisyon ko, anak. Sana ay makahanap tayo ng kapayapaan, malayo sa lahat ng sakit na ito. POV: Gabriel Alcantara. Samantala, sa Alcantara Tower, bumalik si Gab sa kanyang opisina. Ang isip ay magulo, ang puso ay puno ng galit, sakit, at pagdududa. Walang Lena, walang paliwanag, tanging ang pagtataksil at ang imahe ni Leo, ang kanyang anak, ang nasa kanyang isip. Sinubukan niyang tawagan si Lena, ngunit hindi sumasagot ang cellphone niya. Pinahanap niya sa kanyang mga tauhan, ngunit walang makitang bakas. Tila lumubog sa lupa si Lena. Maya-maya, may kumatok, si Miss Beth. Sir, sabi niya, may nakita po akong liham sa desk ni Miss Garcia. At may kasama pong kwintas. Nanginig ang aking mga kamay nang kinuha ko ang liham at ang kwintas. Ang kwintas na hugis buwan. Ang kwintas na pumukaw sa aking alaala. Binuksan ko ang liham. Ang bawat salita ni Lena ay tila isang balang tumatama sa aking dibdib. Ang kanyang sakit, ang kanyang pagdurusa, ang kanyang pagmamahal kay Leo. Napakagat ako ng labi. Ang mga mata ko ay lumabo. Ang kanyang lihim, ang kanyang pag-alis. Ang lahat ng aking iniisip na panloloko ay isang matinding pagmamahal at pagprotekta. Leo, bulong ko, ang kanyang anak. Ang aking anak. Hindi ko na napansin ang pag-alis ni Miss Beth. Ang aking isip ay binalikan ang lahat ng pangyayari. Ang pagdududa ni Sofia, ang kanyang biglaang interes, ang DNA test. Sofia, napagtanto ko, si Sofia, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga kilos, lahat ay isang manipulasyon. Siya ang nagbigay ng DNA test. Siya ang nagplano ng lahat. Nanginginig ang aking mga kamay. Niyakap ko ang liham ni Lena at ang kwintas. Nawala sila. Nawala ang aking anak. Nawala ang babaeng minamahal ko. Tiningnan ko ang bintana ng aking opisina. Ang gabi ay madilim. Ang syudad ay tahimik. Ngunit ang aking puso ay puno ng sigaw. Lena, Leo, sigaw ko, ngunit walang nakarinig. Nawala na sila, at ako ang may kasalanan. Ang gabing iyon ay parang isang masamang panaginip na ayaw magtapos. Ang liham ni Lina, ang kanyang kwintas, at ang nakakapasong katotohanan na nawala ang aking anak at ang babaeng minahal ko, lahat ay bumalot sa akin ng matinding kirot. Hindi na galit ang nararamdaman ko, kundi matinding pagsisisi. Ang buong umaga ay para akong isang robot. Nagtrabaho ako, nagpirma ng papeles, ngunit ang aking isip ay lumilipad. Ang tanging nakikita ko ay ang mukha ni Leo, ang kanyang mga mata na nag-uugnay sa akin, at ang mga luha ni Lena habang lumalayo siya. Hindi ko na kaya. Tinawag ko si Miss Beth. Miss Beth, tawagin mo si Attorney Sofia Vergara.
Ngayon na, pagdating ni Sofia sa aking opisina, ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa, tila inaasahan na ako ay magpapasalamat sa kanyang pagligtas sa akin. Gab, my darling, tapos na ang lahat, sabi niya. May ngiti. Wala na si Lena. Ang basura ay nasa labas na. Ngayon, pwede na nating pagtuunan ng pansin ang ating tama na Sofia Alfia. Sabi ko, ang aking boses ay malamig na malamig. Mayroon akong gusto itanong sa iyo. Ang DNA test. Paano mo nakuha ang buhok ni Leo? Nagulat siya. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Oh, that? You know, Gab, I have my ways. I'm a lawyer. I know how to get information. At ang gabi na iyon, 7 taon na ang nakakaraan, sabi ko. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat? Bakit mo pinabayaan akong maniwala na isang pagkakamali lang iyon? Bakit mo itinago sa akin ang pagkakakilanlan ng ina ng anak ko? Namutla si Sofia. Ang kanyang ngiti ay nawala. Gab, ano ang sinasabi mo? Sinusubukan kitang protektahan. Ikaw ay lasing. Hindi mo alam ang iyong ginagawa. Hindi nararapat sa iyo ang isang hamak na waitress. Hindi mo ako pinoprotektahan, Sofia. Kinokontrol mo ako. Sabi ko, ang aking tinig ay mas matalim. Niloloko mo ako. Ginawa mo ang lahat para lang panatilihin ang iyong posisyon sa aking buhay. At sa proseso, sinira mo ang buhay ng isang inosenteng ina at ng aking anak. Hindi mo ako pwedeng sisihin, Gab, sigaw ni Sofia. Kasalanan niya iyon. Bakit hindi niya sinabi sa iyo? Siya ang nagtago, siya ang naglihim, siya ang may kasalanan. Umalis ka sa aking opisina, Sofia. Sabi ko, walang emosyon. Ngayon din, at huwag na huwag kang magpapakita sa akin muli. Naiyak si Sofia, ngunit hindi ako naawa. Ang kanyang pag-iyak ay parang isang performance. Lumabas siya sa opisina, ang kanyang mga yapak ay puno ng galit. Hindi ko na ito kaya. Tinawag ko ang aking ina, si Mrs. Amelia Alcantara. Mama, kailangan ko po kayong makausap. Pagdating niya, nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ipinakita ko sa kanya ang liham ni Lena. Binasa niya ito. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napuno ng luha. Naku anak, sabi niya, nagkamali tayo. Ang bata, si Leo, apo ko siya. Opo mama, sagot ko, ang aking boses ay nanginginig. At kailangan ko siyang hanapin at si Lena. Anak, anak ang reputasyon ng pamilya, sabi niya, ngunit ang kanyang boses ay mas malumanay. Mas mahalaga ang aking anak, mama. Sabi ko, ang aking tinig ay matatag. Mas mahalaga ang aking pamilya. Mas mahalaga ang aking kaligayahan. Ako ang nagkamali, hindi si Lena. Niyakap ako ng aking ina. Sige anak, tutulungan kitang hanapin sila. Lahat tayo ay nagkakamali, ngunit ang mahalaga ay matuto tayo at dapat mong hanapin ang iyong kaligayahan. Agad kong inatasan ang aking mga tauhan. Hanapin si Lena Garcia at Leo Garcia. Gamitin ang lahat ng koneksyon ng Alcantara Group, lahat ng resources. Gusto ko silang mahanap ngayon na. Walang bakas, tila lumubog sa lupa si Lena at Leo. Naalala ko si Aling Nena, ang kapitbahay ni Lena, ang tanging tao na maaring may alam. Nagmaneho ako papunta sa bahay ni Aling Nena. 11:00 na ng gabi, ngunit hindi ako makapagpahinga hanggat hindi ko sila nahahanap. Nang makita ko si Aling Nena, ang kanyang muka ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Aling Nena, sabi ko,
Ako po si Gabriel Alcantara, ang amo ni Lena. Meron po ba kayong alam kung nasaan siya? Tinitigan ako ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalangan. Bakit mo sila hinahanap, sir? Hindi ba't pinaiyak mo lang sila? Nagkamali po ako, Aling Nena. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng pagsisisi. Pinaniwalaan ko ang mga kasinungalingan. Pinaniwalaan ko ang pagdududa. Ngunit ngayon, alam ko na ang totoo at kailangan ko silang hanapin. Pakiusap po, Aling Nena. Kailangan kong hanapin ang anak ko. Kailangan kong hanapin si Lena. Nakita ko ang pag-aatubili ni Aling Nena. Ngunit nang makita niya ang aking mga mata, ang matinding pagsisisi at pagmamahal, tila nakita niya ang katotohanan. Sinabi ni Lena na pumunta siya sa probinsya niya, bulong ni Aling Nena. Sa Bicol, may tiya daw siya doon na minsan niyang sinasabihan ng kanyang problema. Bicol, isang maliit na bayan, isang bagong simula para kay Lena at sa akin. Salamat po, Aling Nena, sabi ko. Niyakap siya ng mahigpit. Maraming salamat po. Hindi ko na sinayang ang oras. Agad akong bumalik sa Alcantara Tower. Nandoon pa rin si Miss Beth. I-book mo ako ng private jet, Miss Beth. Sabi ko, pupunta ako sa Bicol ngayon na. Niyakap ko ang liham ni Lena at ang kanyang kwintas. Ang paghahanap ay nagsisimula na at sa pagkakataong ito, hindi ako Ang bus ay bumaba sa isang liblib na bayan sa Bicol. Sariwa ang hangin at ang amoy ng asin mula sa dagat ay sumalubong sa amin. Malayo sa maingay na syudad, malayo sa mga paghuhusga. Dito, sa bahay ng aking tiyasuling, sa maliit naming dampa na malapit sa dagat, sinimulan namin ni Leo ang aming bagong buhay. Si Tia Soling, isang matandang babae na may mabait na puso, ay malugod kaming tinanggap. Siya ang kapatid ng aking ina at siya lang ang hindi kumontra sa akin noong ako'y nabuntis. Anak, hindi ka nag-iisa, sabi niya noon. Ngayon, muli niya akong pinatunayan. Dito kayo titira, Lena, malayo sa lahat ng problema. Sabi niya, 1 linggo na ang lumipas. Ang bawat araw ay payapa. Naglalaro si Leo sa buhanginan, habol ang mga alon. Nagluluto ako ng mga pagkaing dagat na sariwa mula sa huli ng mga mangingisda. Namimitas ako ng gulay sa aming hardin. Ang buhay ay simple, ngunit puno ng kapayapaan. Ngunit sa ilalim ng kapayapaang ito, may sakit pa rin. Ang alaala ni Gab ng kanyang mga salita ay hindi nawawala sa aking isip. Mommy, may naghahanap po sa atin, sabi ni Leo, tumakbo patungo sa akin. Ang kanyang muka ay puno ng pagtataka. Napakagat ako ng labi. Hindi, hindi ito mangyayari. Lumabas ako ng dampa. Nakatayo doon sa harap ng aming munting tahanan, si Gabriel Alcantara. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim. Ang kanyang buhok ay magulo. Hindi siya mukhang isang CEO. Mukha siyang isang tao na naghahanap ng isang bagay na nawala. Napatigil ako sa aking kinatatayuan. Ang aking puso ay bumubulusok. Bakit siya narito? Lena, sabi niya. Ang kanyang tinig ay pagod, ngunit puno ng pag-asa. Sa wakas, natagpuan din kita. Hindi ako makasagot. Ang aking lalamunan ay tila may nakabara. Lumapit siya, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng direkta sa akin. Lena, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Naniwala ako sa mga kasinungalingan. Naniwala ako sa pagdududa. Umalis ka, Gab. Sabi ko, ang aking tinig ay nanginginig. Wala ka nang dapat gawin dito.
Masaya na kami rito. Hindi ako aalis, Lena, sabi niya. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapatawad, hanggat hindi ka bumabalik. Hindi ako aalis hanggat hindi ko na ipapaliwanag ang lahat. Napakagat ako ng labi. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng gulo sa aming payapang buhay. Lumapit si Leo, tinitigan niya si Gab. Kuya Gab! Niyakap ni Leo ang binti ni Gab. Napaluwa si Gab. Niyakap niya si Leo ng mahigpit. Leo, anak ko! Ang eksena ay nagpahina sa aking loob. Ang aking anak na matagal nang nangangarap ng isang ama at ngayon narito siya. Gab, sabi ko, huwag mo siyang lapitan. Lumayo ka na. Hindi na kami kabilang sa mundo mo. Ngunit hindi siya umalis. Sa mga sumunod na araw, nandoon siya. Nakatayo sa malayo, nagmamasid sa amin. Minsan, nakikita ko siyang kausap si Tia Soling, nagpapaliwanag. Minsan, nakikita ko siyang tumutulong sa mga mangingisda, nag-aayos ng kanilang bangka. Minsan, nakikita ko siyang naglalaro kasama si Leo na parang isang tunay na ama. Ang mga kilos niya ay nagsimulang magbago sa aking pananaw. Hindi na siya ang malamig at mayabang na CEO na nakilala ko. Siya ay isang tao na nagsisisi, isang ama na naghahanap ng kanyang pamilya. Isang gabi, umulan. Malakas ang hangin. Naalala ko ang gabing iyon 7 taon na ang nakakaraan. Nandoon si Gab, nakaupo sa labas ng aming dampa, basa sa ulan. Lumabas ako, dala ang isang payong. Gab, bakit ka nandyan? Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Lena, pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Handa akong gawin ang lahat. Para sa iyo, para kay Leo. Naupo ako sa tabi niya, sa ilalim ng payong. Anong gusto mong gawin, Gab? Gusto kong maging pamilya tayo, Lena. Sabi niya. Gusto kong maging ama ni Leo. Gusto kong makasama ka. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso. Ngunit ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin. Ang takot na muli akong saktan. Paano kung muli kang maniwala sa mga kasinungalingan? Tanong ko. Paano kung muli mo kaming iwan? Hindi. Hindi na mangyayari iyon, Lena. Sabi niya, hinawakan ang aking kamay. Nalaman ko na ang lahat. Ang pagmamahal mo kay Leo, ang iyong sakripisyo, at ang panloloko ni Sofia. Naramdaman ko ang init ng kanyang kamay, ang pagmamahal na matagal ko nang inakala na nawala. Ngunit ang aking takot ay naroon pa rin. Kung susuko ako, anong mangyayari? Mapapatawad ko ba siya? Mapapatawad ko ba ang haka, ang aking sarili? Ang mga salita ni Lena, ang kanyang pagdududa, ang kanyang sakit, lahat ay tumagos sa akin habang magkasama kami sa ilalim ng payong, sa gitna ng malakas na ulan. Alam kong hindi sapat ang aking pagsisisi. Kailangan kong patunayan ang aking sarili. Kailangan kong ipakita sa kanya na karapat-dapat ako sa kanyang tiwala, sa kanyang pagmamahal at sa pagmamahal ni Leo. Nanatili ako sa bayan na iyon. Hindi ako bumalik sa Manila. Alam kong nag-aalala ang aking pamilya, ngunit mas mahalaga ang aking pamilya rito. Sinimulan kong tulungan ang mga residente ng sedente ng bayan. Ginamit ko ang aking kaalaman at koneksyon para makakuha ng pondo at mapabuti ang kanilang fishing boats. Nagtayo kami ng isang maliit na klinik na may libreng gamot at konsultasyon para sa mga bata. Pinunduhan ko ang pagpapatayo ng maliit na library para sa mga estudyante. Lahat ng ito ay hindi para ipagmalaki,
kundi para ipakita kay Lena na handa akong magbago, na handa akong makialam sa kanyang mundo. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Lena. Ang kanyang mga mata na dati puno ng lungkot ay dahan-dahang napuno ng pag-asa. Nakita ko ang pagngiti ni Leo, mas masaya kaysa kailanman dahil sa presensya ko. Naglalaro kami sa dagat, nagtuturo ako sa kanya ng basketball. Ang kanyang Kuya Gab ay dahan-dahang naging Tatay Gab sa kanyang puso. Isang hapon, nakita ko si Lena na nakaupo sa tabi ng dagat, nagmamasid sa paglubog ng araw. Lumapit ako. Lena, sabi ko, umupo sa tabi niya. Pinatawad mo na ba ako? Nilingon niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Gab, hindi ko alam. Napakasakit ng lahat. Alam ko, Lena, sabi ko, hinawakan ang kanyang kamay. At wala akong balak na kalimutan ang sakit na dinulot ko sa iyo. Gagamitin ko iyan para maging mas mabuting tao. Mas mabuting ama, mas mabuting asawa. Nagulat siya. Asawa? Opo, asawa. Sabi ko, kinuha ang isang maliit na kahon mula sa aking bulsa. Lumuhod ako sa kanyang harapan, sa buhangin, habang ang araw ay papalubog. Ang mga kulay ng langit ay tila nagsasama sa aming sandali. Lena Garcia, sabi ko, alam kong marami akong pagkakamali, alam kong marami akong nawalang taon, ngunit sana ay bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi. Bigyan mo ako ng pagkakataon na maging isang ama kay Leo at maging isang asawa sa iyo. Binuksan ko ang maliit na kahon. Nandoon ang isang simple, ngunit eleganteng sing-sing na may maliit na brilyante. Gusto kong bumuo tayo ng pamilya, Lena. Isang tunay na pamilya na nakabatay sa pagmamahal sa katotohanan at sa pagpapatawad. Hindi lang kita pinoprotektahan mula sa mundo. Poprotektahan ko ang ating pamilya mula sa kahit sino man na susubukang saktan tayo. Napatingin siya sa singsing at pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, ngunit may bahid pa rin ng takot. Nang bigla, tumakbo si Leo patungo sa amin. Mami, Kuya Gab, anong ginagawa niyo? Nilingon ko si Leo. Leo! Sabi ko, hinawakan ang kanyang kamay. Gusto kong maging tatay mo. Gusto kong maging pamilya tayo. Gusto mong magkaroon ng tatay. Nagulat si Leo. Tinitigan niya ako. Talaga po? Magiging tatay ko po kayo? Opo anak, sagot ko. Kung papayag si mami mo. Napatingin si Leo kay Lena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Mami, sige na po. Gusto ko pong magkaroon ng tatay. Niyakap ni Lena si Leo ng mahigpit. Nakita ko ang kanyang mga luha. Luha ng kaligayahan. Luha ng pagpapatawad. Gab, sabi niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Opo, opo Gab, gusto ko. Inilagay ko ang singsing sa kanyang daliri. Niyakap ko siya ng mahigpit at niyakap din namin si Leo. Ang aming munting pamilya ay nabuo sa gilid ng dagat, sa ilalim ng papalubog na araw. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban. Kailangan naming bumalik sa Manila. Kailangan naming harapin ang pamilya Alcantara. Kailangan naming harapin ang lipunan. Kinabukasan, bumalik kami sa Manila. Naghihintay sa amin sa Alcantara Tower si Mrs. Amelia Alcantara at Miss Beth. Ang mukha ng aking ina ay puno ng pag-aalala, ngunit nang makita niya kaming tatlo, ako, si Lena at si Leo, na magkahawak kamay, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Apo ko, sabi niya, nilapitan si Leo at niyakap ng mahigpit. Patawarin mo kami, Lena. Nagkamali kami. Niyakap ni Lena ang aking ina. Ang pagpapatawad ay naroon.
Ngunit sa likod ng pinto, isang matalim na sulyap ang dumako sa amin. Si Sofia. Nakatayo siya doon, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagtataksil. Ito ay hindi pa tapos. Ang muling pagdating ni na Gabriel, Lena at Leo sa Manila ay tila isang bagyo na humarap sa tahimik na mundo ng mga Alcantara. Ang balita ng kanilang pagbabalik, kasama ang katotohanan tungkol kay Leo bilang anak ni Gab, ay kumalat na parang apoy. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na silang harapin ang lahat. Ang kasal ni Gab at Lena ay simple ngunit puno ng pagmamahal. Naganap ito sa isang maliit na simbahan kasama ang pamilya at malalapit na kaibigan. Si Leo, nakasuot ng maliit na tuxedo, ay buong pagmamalaking binuhat ang singsing. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa habang tinawag niyang tatay si Gab. Sa wakas, anak, bulong ni Lena kay Leo. Habang naglalakad sila patungo sa altar, ito na ang ating pangarap. Ang pagmamahalan ni Gab at Lina ay nagpakita ng tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi ito tungkol sa dugo lamang, kundi sa pagpili na magmahal, magpatawad, at lumaban para sa isa't isa. Ngunit ang kanilang kwento ay hindi natapos sa kasal. Isang umaga, isang malaking headline sa tabloid ang bumungad sa kanila. CEO ng Alcantara Group, ikinasal sa isang dating waitress na may lihim na anak. Ang mga lumang sugat ay muling binuksan. Ang mga kritisismo at paghuhusga mula sa lipunan ay bumalik. Ngunit hindi na iyon ang Lena na nagtago 7 taon na ang nakakaraan. Hayaan mo sila, Lena, sabi ni Gab, hinawakan ang kanyang kamay habang nakaharap sila sa isang press conference. Hindi na tayo magtatago, harapin natin sila. Sa harap ng maraming kamera at mamamahayag, buong pagmamalaking ipinakilala ni Gab si Lena bilang kanyang asawa at si Leo bilang kanyang anak. Ikinuwento niya ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang pagsisisi at ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya. Walang tinago. Lahat ay katotohanan. Ang nakaraan ni Lena ay hindi isang kahihiyan. Sabi ni Gab, matatag ang kanyang boses. Ito ay isang kwento ng katatagan, ng pagmamahal ng isang ina at ng kanyang paglaban. Ikinagagalak kong tawagin siyang asawa at si Leo na aking anak. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng katahimikan sa loob ng silid. Ang kanyang katapatan ay nagpakita ng lakas. Nang gabing iyon, lumitaw si Sofia Vergara sa isang talk show, pilit na sinisiraan sina Gab at Lena. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito umubra. Ang katotohanan ay narinig na ng publiko. Ang mga taon-taon mga Alcantara ay nagbigay ng pahayag na nagpapatunay sa kwento ni Gab at nagpapatalsik kay Sofia sa lahat ng koneksyon sa kanilang kumpanya. Naging simbolo si Lena ng pag-asa. Dahil sa kanyang kwento, itinatag niya ang isang foundation na tumutulong sa mga single mothers. Ginamit niya ang kanyang karanasan upang magbigay ng lakas at inspirasyon sa iba pang kababaihan na nakakaranas ng parehong sitwasyon. Si Gab, bilang kanyang asawa, ay buong pusong sumuporta. Isang hapon nakita ang pamilyang Alcantara Garcia sa isang parke. Si Gab at Lena magkahawak kamay habang tumatakbo si Leo sa kanilang harapan habol ang isang saranggola. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa hangin. Mami, Tatay Gab, ang taas na ng saranggola ko, sigaw ni Leo. Ngumiti sina Gab at Lena. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng pagmamahalan at kapayapaan. Ang buhay ay hindi naging perpekto. May mga hamon pa rin, may mga inggit,
Ngunit sa bawat hamon, pinatunayan nila na ang pagmamahal ay sapat. Ang kanilang pamilya na nabuo mula sa isang pagkakamali ay naging patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatakot sa nakaraan. Hindi ito natatakot sa paghuhusga at higit sa lahat, hindi ito natatakot sa katotohanan. Ang pangako ng puso ni Lena, ang kanyang paglaban at pagmamahal ay natupad na. Ang kanyang pangarap para kay Leo ay naging realidad. At si Gabriel, mula sa pagiging isang malamig na CEO ay naging isang ama at asawang puno ng pagmamahal. Sila ay nagsimula sa isang gabi ng kalituhan, ngunit natagpuan nila ang isang buhay ng pagmamahal. Ang kanilang kwento ay isang paalala. Sa bawat dilim, mayroong liwanag. Sa bawat pagkakamali, mayroong pagkakataon para sa pagtubos. At sa bawat pusong sugatan, mayroong pag-asa para sa tunay na pag-ibig.